Hi guys, good morning. 1:30 na kasi dito guys ng madaling araw. Kakarating ko lang guys galing trabaho at ito guys may share ako sa inyo na kunting aral sa mga na-encounter ko na pangyayari. Kasi guys, habang naglalakad ako sa daan, pauwi na dito sa tirahan ko is may tumawag sa akin guys na kabayan. Since kasi guys, kabayan naman siya, so nilingon ko kasi baka mamaya kung ano yung itatanong or baka importante. So ngayon guys, nung lumapit na siya sa akin, sabi niya sa akin is hihingi siya ng konting tulong kasi bukas may pupuntahan ata siya at kailangan niya ng pamasahe, parang mag-a-apply or something na ganyan. Ako naman guys is hindi ako tumatanggi sa kahit sino na humihingi sa akin hanggat meron ako. Kahit na hindi ko maibigay yung lahat ng hiningi niya or kailangan niya, pero at least makakapagbigay ako. So, yun kasi guys na mga ganyang sitwasyon is hindi lang first time na may nangyari sa akin. Lagi ako may na-encounter na ganyan. Pero guys, first time sa akin na may kabayan na humingi. Pero ibang lahi is ilang beses na. Ako guys, like ko iniisip, kapag may mga ganyan na lumalapit sa akin, nasa kanila na yan kung totoo ang sinasabi nila or hindi. Kung hindi naman is, nasa kanila na yon, sila naman yung magdadala. Kung totoo naman, edi at least nakatulong tayo. Yung naging aral doon guys, kasi, ang sabi ni kuya is, nawala na siya ng trabaho. Pero based doon sa kwento niya guys is, galing naman siya sa magandang company kasi kilala ko yung company niya. So, napakalaking kumpanya yun guys at for sure na malaki yung sahod niya doon. So, yung lesson doon guys is habang tayo ay kumikita pa, habang tayo ay may trabaho pa, dapat guys nagtatabi tayo ng kahit kaunti para naman pag dumating yung mga ganyang sitwasyon na hindi natin kasi alam kung anong mangyayari bukas, ano ang mangyayari mamaya. Kung may mga ganyan man na pangyayari, yung gipit tayo, at least may nakukuha tayo or may madudukot tayo, may magagamit tayo. Hindi yung darating tayo dyan sa point na hihingi tayo or manghihiram. Siyempre guys, nakakahiya yun. Siyempre, lalong-lalo sa mga tao na hindi mo naman kilala. Siyempre guys, bago yun lumapit si kuya, pinag-isipan naman niyang mabuti kung lalapit ba siya or hindi. Pero since baka kailangan talaga niya or hindi natin alam, kaya siya lumapit at humingi ng tulong. Pero para sa atin guys na hindi pa nakakaranas ng mga ganyang sitwasyon at tayo ay nagtatrabaho pa, kumikita pa tayo kahit kakaunti, sikapin natin guys na makakatabi ng kahit kunting halaga. Kasi pag dumating yung mga ganyang sitwasyon, kahit pa paano may madudukot tayo. Kasi guys, hindi naman natin alam kasi yung ating bukas or yun nga yung sinasabi ko na mga oras ng kagipitan. Kaya guys, magiging lesson sa atin yan lahat. Lalong-lalo dito sa abroad kasi based dun sa kwento ni Kuya is 2 weeks na nga lang din daw is matatapos na yung kanyang visa. So, syempre, nakakaawa nga naman talaga yan guys. Pero swerte tayo kung yung mga nalalapitan nating tao or yung nahingian natin ng tulong is may maibibigay. Paano pala guys kung ang hinhingian pala natin ng tulong is wala ring maibibigay or wala ring maitutulong. Or baka may mga problema din silang hinaharap, hindi natin kasi alam kung mga ano din yung kanilang hinaharap ngayon or kanilang mga problema. Katulad ko guys, halos bumili nga lang ako ng tinapay kasi inisip ko, ito lang yung magiging dinner ko ngayon, ito lang yung kakainin ko at tapos yung natira kong kunting pera is syempre para sana yun bukas. Pero dahil meron tao na mas nangangailangan pa doon, kung totoo nga yung sinasabi ni Kuya, so binigay natin. So yan guys yung magiging aral lalong-lalo sa atin na mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa na wala tayong nalalapitan na iba. Katulad niyan, wala tayong pamilya, wala tayong kamag-anak, wala tayong mga kakilala na nalapitan kapag nangangailangan tayo, kundi sarili lang talaga natin. So yan guys, sana sa mga makakakita o makakapanood ng video na to, magiging aral po sa atin yung mga ganyang sitwasyon. Hanggang dyan na lang guys, panoorin natin tong video ni Kuya. Eh, paano yun? Eh, kung 2 weeks ka na lang.
Eh yun nga, sabi na tatay, wala ka nakita, hindi nata para pag ano ng visa pa. Sabi. Eh bakit kayo nawala doon sa Traiano? Eh di umano po sana daw, sabi nilang nung mga amo doon, sabi, magre-renovate. Eh nalaman-laman namin after 2 weeks, nag-hire ng mga mababang sahod, pana, politika po nangyari. Mm. Eh kailan kayo natanggal doon sa ano 3 sa months Yasmol? ago po. 3 months na. Ah. Kaya yung visa ko patatlo na ngayon. Ang daspat yun, wala nang wala nang cancel. Ang daspat. Kahit wala kang ginawa, 6 kami. Pilipino lahat, politika nangyari. Kasi mostly sa amin, kami lahat, mga matatagal na. Oo.